gustuhin ko po magkaroon ng mabait na amo. Pero maliit yung sahod. Kasi po, naniniwala ko na kung tunay sila mabait, kaya ko i-negotiate yung salary ko para tumaas and maging mas reasonable sila with my pay. Ayun. Yung mabait na boss po. Kasi kumbaga kasi yung malaki nga sahod mo, kung ang trato naman sa'yo ay iba, doon na lang ako sa mas maliit yung sahod, mabait naman yung boss. Kasi sa panahon kasi ngayon, pagka mas inano mo yung malaking sahod, kung lait-laiting ka naman, naranasan ko na rin kasi yun sa amo ko. Murahin, ganun. Kaya mas ko yung maliit na yung sahod kasi mabait naman yung amo. Oo, kahit doble, kahit triple pa. Hindi. Mas ko pa rin yung maliit yung sahod, pero mabait yung amo. Maayos naman yung pakikitungo sa'yo. Doon tayo sa maliit na sahod. Doon, posible, magtagal ka. Kung mabagsik ang amo mo, baka magkakaso ka pa. Ano mo naman yung doble yung sahod kung hindi naman maganda yung pakikitungo sa'yo? Doon po sa mabagsik na amo pero malaki yung sweldo. Kasi yung malaking sweldo na yon, ibibigay niya lahat yung pangangailangan ng pamilya ko. Kaya ko naman siya pakibagayan, kaya ko naman pakisamahan. Kung ano man yung kabagsikan na meron siya. Kasi yung taas na sahod niya, may pangtutustos ko sa pamilya ko, di ba? Yung mabait nga siya. Ano naman, ang liit naman sahod. Ano mapapakain ba ng kabaitan niya yung pamilya ko? Yung ba, tutustos niya ba yung pangailangan ng pamilya ko? Siyempre, doon ka na sa mabait kaysa sa mabagsik na mo, tapos malaki sahod. Siyempre, doon na sa mabait na okay lang yung pasahod niya, tama lang. Kaysa naman yung malaki nga yung sahod, tapos maana naman yung amo mo. Di siyempre, doon ka na sa tama lang. Para yung serbisyo mo, maayos din. Kaysa naman sa parang napipilitan ka lang, iba pagka gano'n. Yung mabagsik. Kasi pagka mabait ang pinili mo, ganun din Makikipagbaksin ka rin. Yung mabagsik na kunin mo. Di ba? Oo. Doon tayo sa maliit na sweldo. Sa mabait na amo, siyempre. Baga hindi na abot sa paano yan sa makikisama na yan di ba? Nakadepende rin nuya sa amo. Mahirap naman yung para kang kumakain ng salita niya na hindi mo mamalunok, di ba? Lahat naman siguro deserve na maging mabait yung amo para kahit maliit na sweldo at least mabait, di ba? Mahirap yung ganun na kumikita ka ng malaki pero hindi mo mapakain sa pamilya mo dahil masama ang loob na nagpapasweldo. Mabait na amo. Di baling maliit ang sahod para doon ako tumatagal sa ganun. Kasi pag mabagsik yung amo mo, nagre-resign agad ako. Parang sa boss namin ngayon, mabait naman sila. Kahit maliit lang, basta maganda samahan. Pati sa trabaho din, basta okay kayo. Naranasan, nag-abroad na kasi ako. Ganun, malaki sahod ko pero hindi ako nang magaling. Para bang binibili na yung pagkatao mo ganun. Maliit na sahod, mabait na boss. Siyempre, ani mo yung malaking sahod kung makakuha naman ang ugali niya. Kaysa maliit ang sahod, maganda na mga ugali, maraming natutulungan na mga tao. Ani mo naman yung malaking sahod kung masungit naman ang boss mo. Hindi na, marunong naman ako magtinda Sarili ko to Mas mabait na amo. Mas tumatagal po kami sa mas mabait na amo kaysa kahit na medyo maliit yung sahod. Kaysa sa mabagsik naman, di talaga kami masyadong tumatagal po sa ganun. Ang hirap magtrabaho kapag meron kang amo na hindi mo naman makasundo. Kasi yung sa sahod naman, pag matagal ka naman, syempre, naman yun yung nasa kanila ka naman kung tataasan ka. Ang importante, masaya ka sa trabaho mo, saka magkakasundo kayo ng mo. Masarap kasi magtrabaho kapag wala kang iniisip na mabagsik na. Para sa akin yung mabait na amo pero maliit yung sahod. Kasi nagtatrabaho ka naman para kumita. Nagtatrabaho ko, ginagawa mo yung part mo tapos babayaran kang malaki pero kontratuhin ka parang ayaw. Hindi po pwede sa atin yung mga Pilipino. Bibigay natin yung part natin para sa kanila, give and take lang. Bigay din nila yung part nila para sa atin.
Kaya kong dumiskarte sa buhay ko na hindi ako tinatapakan ng iba na parehas. Kaya kong magtrabaho ng walang amo. Kaya ko din ng may amo. Pero depende yun sa boss. Kasi kadalasan sa boss ka talaga tatagal sa trabaho. Hindi talaga sa kasamahan sa boss.